Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Nasa ika-6 na wika na po tayo ngayon ng ating Panginoong Hesus. At ang wikang ito ay talagang nagpapakita na siya ang makapangyarihan, makatotohanan ng Diyos na tagapagligtas natin. Sabi ni Pastor Jomel kanina, yung huling 2 wika ng Panginoong Hesus na nabanggit ay pasigaw. Kaya marahil wala man tayo sa mga pagkakataong iyon na nakapako ang Panginoong Hesus, pero isinigaw niya na nagatap na o natupad na, natapos na. Sa pananaw ng mundo, mukhang yung nangyari sa Panginoong Hesus sa krus nung siya'y mapako at ipinakita doon na yung kanyang huling 2 mga wika ay parang sigaw ng martir na walang kapag-apag-asa, o ito yung sigaw na natapos na yung kanyang paghihirap, hindi kaya hanggang dito na lang yung aking buhay. Sa pananaw ng mundo yon, mga kapatid. Pero sa pananaw ng Diyos, alam nyo ba na yun ang mga huling sandali na nabubuhay ang Panginoong Hesus, na kung saan naparangalan niya ang kanyang ama na nagsugo sa kanya. At gayon din ang ama, pinarangalan niya ang anak sa pamamagitan ng pangyayaring iyon. Ito'y pasigaw na hindi namimighati. Ito'y pasigaw ng pagtatagumpay. Pasigaw na talaga namang natapos ng Panginoong Hesus ang ipinapagawa sa kanya ng ama. Wala siyang tinatawag na unfinished business, yung mga naiwang gawain. Naganap na, natapos na, natupad na. Anong ibig sabihin ng mga katagang yan? Bakit pasigaw yung pagbanggit ng Panginoong Hesus? Para yung mga tao na naroroon, maaaring mas marami pa sa atin yung mga taong naroroon, kasi may mga Hudyo, may mga Romano, at may mga alagad din na matyagang naghintay sa Panginoong Hesus at nagtiwala sa Kanya sa huling mga oras ng Panginoong Hesus. Nakakatuwang makita natin sa ika-6 na wika ng Panginoong Hesus yung salitang naganap na. Kasi pag pinag-aralan natin yung pandiwa, perfect tense siya, ibig sabihin, yung mga Hudyo na matagal na hinintay yung pangako na paparating ang Mesiyas, tagapagligtas, na buo ang kanilang pagtitiwala na meron talagang darating na Kristo. Malayo pa yung panahon ng pagdating ng Panginoong Hesus, magkatawang tao siya, nagtiwala na sila, natubos ang kanilang mga kasalanan, napatawad ang kanilang mga kasalanan dahil sa kanilang pagtitiwala na hinihintay nila sa hinaharap sa panahon nila. Noong mga panahon ng Panginoong Hesus, maaaring merong nagkaroon ng pananampalataya doon. Kung maalala natin yung talata, matapos na malagutan ng hininga ang Panginoong Hesus, may isang sundalo doon eh. Hindi ko alam kung ilan sila, pero may nagsabi doon na tunay nga na siya ang Kristo, siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas. Kasi nagkaroon ng lindol at marami pang pangyayari, nabuksan yung mga libingan ng mga patay, napunit yung tabing mula dun sa tuktok hanggang sa ilalim, na nagpapatunay na ang Panginoong Hesus, binasag niya yung barrier, yung pader na humaharang sa isang taong makasalanan patungo sa Ama kung sila'y mananampalataya sa Panginoong Hesus na tagapagligtas. Nagawa ng Panginoong Hesus lahat yun. Maging yung mga karakter, katangian ng Ama, na ipakita niya yung kanina, yung pag-ibig na pinapatunayan ng pagpapatawad, katuparan ng pangako, katuparan ng kasulatan, propesiya, yung Diyos ay hindi nagpapabaya, hindi nangiiwan, na ipakita ng Panginoong Hesus sa kahuli-hulihang pagsigaw niya ng naganap na. Maski yung kapangyarihan ng Diyos, ipinakita niya ng nabanggit kanina, yung tubig na ginawang alak, pinakain yung 5,000 katao, nakalakad sa ibabaw ng tubig,
nakapagpagaling ng iba't ibang uri ng mga may sakit, sinasapian ng demonyo, pagpapatunay na merong Diyos na siyang tumutupad sa kanyang mga pangako. At Diyos na siyang may kakayahang magligtas. Ang Panginoong Yesus, naganap na kahit sa hinaharap pa lang, yung binabanggit po nating perfect tense na naganap na, ay talaga namang may katiyakan din sa kaligtasan nila. Maaaring ang iba sa atin ngayon nakakaranas ng mga matinding kapagsubukan, kagaya ng may sakit, may mga senior na inilalaan na lang ang oras sa paglilingkod sa Panginoong Yesus. At maaaring may mga senior ngayon na wala pang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Sa dakong ito, tandaan natin, merong Diyos na hindi nagpapabaya. Mapagmahal siya, mapagpatawad, laging andyan sa ating mga pangangailangan, tapat sa kanyang mga pangako, maaasahan sa kanyang mga salita. Merong Diyos na tumubos sa atin sa kasalanan. Kaya naman, nakakatuwang isipin mga kapatid na yung naganap na isang katuparan ng kasulatan. Alam nyo ba mga kapatid na walang sinuman sa atin ang nakapasa sa kautusan ng Diyos? Mabigat ang hinihingi ng kautusan mga kapatid. Walang nakaabot sa atin, bawat isa sa atin sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para siya yung gumanap, tumupad dun sa hinihingi ng kautusan. Siya yung buo na kabayaran sa ating mga kasalanan. Para tayong nabihag, nabanggit nga kanina, na naalipin tayo ng kasalanan. Sunod-sunuran tayo sa diablo, sa nasan ng ating laman. Pero salamat sa Panginoong Yesus, siya yung naging ransom, yung Redeemer, tumubos sa atin. Pagod na tayo mga kapatid sa pang-araw-araw na kasalanan, isip, salita, pagkilos. Hanggat nandito pa tayo sa lupa. Pero maaasahan natin na merong Diyos na nagligtas sa atin, tumupad ng kaligtasan para sa atin. Hindi man natin nararanasan pa ngayon yung iba pang mga nabanggit sa salita ng Diyos. Hindi pa natin nararanasan yung sinasabi sa pahayag na papahirin niya ang mga luha, wala ng mga sakit, wala ng mga paghihirap, wala ng mga kasalanan. Pero alam niyo ba na nagtatagumpay na tayo sa panahon na to? O madaling sabihin natin na nagtagumpay na tayo dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus. Hindi dahil sa ginawa natin. Kasi ang ginawa lang po natin, alam niyo po ba mga kapatid, ang ginawa natin? Na pwede nating maiambag kasalanan. Pero ang Diyos binura ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoong Yesus. Nagtagumpay siya sa kasalanan, sa kamatayan, sa mga gawa ng dyablo, gayon din sa ating mga kahinaan. Dahil siya yung Diyos na siyang tumutupad sa lahat ng gawain, kalooban ng Ama. Lahat ng layunin ng Ama, lahat ng ninanais ng Ama, mga plano ng Ama, kung bakit niya nilikha ang lahat kabilang tayong mga tao, natupad sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Siya ang katuparan, kaganapan, kabuuan ng buong layunin, kautusan, katangian ng Ama. Naipakita niya ang Diyos, naipakilala niya ang Diyos, nagawa niya ang lahat ng ipinapagawa ng kanyang Ama. Kaya tayo, mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi man natin nakita yung pagkapako niya sa krus, hindi man natin nasilayan ang napakagandang katauhan ng Panginoong Yesus. Pero makakatiyak tayo, sigurado tayo na yung ating kasalanan ay natubos na, nalinis na, napatawad na dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus. Kahit naghihirap siya, mga kapatid, sa krus, nung mga panahon na yon, hindi niya inisip yon, hindi niya alintana ang paghihirap. Dahil ang iniisip niya ay yung kalooban ng kanyang Ama na matupad. Salamat po sa pakikinig, mga kapatid.